Magandang araw po. This is Bong Danog po, principal po ng Caloocan High School. Isa po akong vlogger na po. Ah, gusto nating iparating yung ating mensahe, yung ating panawagan sa ating Supreme Court Justice. Last week po ay nagbigay po ako ng sulat diyan. Nagpadala po ako ng sulat dahil po doon sa clamor ng maraming guro na nag-garnish po sila, nag-garnish sila dahil hinabla sila sa korte ng mga pinagkakautangan nilang mga private lending individuals at private lending banks. Kaya yung po mga ATM nila ay nag-garnish. Alam niyo po, Chief Justice, marami na po, matagal na panahon na yung iba na talagang nag-garnish. At yung iba, more than 5 years, no? Talagang lahat ng pera ng guro, lahat ng pera, salary at lahat ng benepisyo ay hindi na nakukuha ng mga guro. Kaya ang nangyayari po, wala nang naipapakain sa pamilya, tapos yung mga anak tumigil na sa pag-aaral. Ngayon, kabilaan yung mga naghahabol sa kanila, hindi makabayad ng bahay, iba umuupa pa. Maraming guro ang hindi na kumakain kapag pumapasok, naglalakad na lang sila. Yung iba, itong huling sender natin, ang sabi niya ay pinagsasuntok na siya nung kanya inutangan, tinutukan na siyang barel. Talaga pong mula nung nag-garnish talaga yung kanilang mga ATM, dahil sa kautusan ng korte, sa mga bangko na kung saan doon pumapasok sa ATM ng mga guro yung kanilang mga pera. Talagang hindi na po nila na-withdraw. Wala na silang na-withdraw kahit single centavo. So sobra pong na-deprive, hindi lang yung guro, yung kanilang pamilya. Hindi lang naging kawawa yung kalagayan ng guro, naging kawawa din yung kalagayan ng pamilya. At kung mababasa nyo po sa mga post nila, sa Facebook ko po marami silang post. Yung karanasan ng mga guro natin mula nung nag-garnish sila. No? Kaya ang pakiusap po ng mga guro, na nagpadala na po ako ng sulat para sa mga thousands of teachers natin buong bansa na nag-garnish, na nag-aapila tayo sa ating Supreme Court Justice na maging mabait para sa mga guro natin na kahit paano meron silang makuha dun sa kanilang ATM. Kawawa po sila, kawawa po yung pamilya na kahit paano sana ay huwag ibigay lahat doon sa pinagkautangan nila. Sana ang i-garnish na lang po ay yung yung salary, pero yung ibang benepisyo po sana ay makuha nila doon sa land bank at ibigay sa kanila, at huwag hayaan ng korte na kuhanin lahat nung kanilang pinagkakautangan. Ako po, ang assertion ko po, hindi naman po ako lawyer, kasi ang kautusan naman po ng korte ay tama. Ang sabi po ng korte, basta lahat ng pag-aari ng guro ay ibigay doon sa pinagkakautangan. Kaya lang po, naniniwala po kami, na talaga namang totoo na yung pong mga sahod namin, kapag kami nagkapamilya na, o kahit po single ako, yung isang guro, pero meron siyang binubuhay na siblings, mga kapatid, nanay, hindi na niya pag-aari lang yung kanyang mga benepisyo at sahod. Lalo na po yung mga anak niya na nag-aaral, kakain, yung asawa niya na magkakasakit, wala lang pagkukunan. Kasi yung sahod ng guro ay pag-aari na rin ng pamilya. Yan po yung ating ina-assert na sana po, Mr. Chief Justice, sana kaawaan po natin yung mga pamilya ng guro. Ang hiling lang po ng mga guro, okay lang po yung kautusan ng korte na mag-garnish, pero sana po titira naman sila kahit paano para mabuhay naman sila. Para mabuhay sila kahit paano.
ibigay yung portion para sa pamilya. Hindi po kasi nangyayari sa ganun eh. Sana po maging kautusan na ng mga judge na huwag sanang i-garnish lahat. Kasi yung gaya po ng sinasabi natin, yung mga sahod po nila ay hindi naman na nila pag-aari. Meron silang binubuhay. At yun po yung nagiging kawawa, nadideprive yung kanyang mga anak, asawa, magulang, mga kapatid. Na yun lang ang inaasahan. Karamihan po sa mga guro ay breadwinner. So nagagarnish po lahat, walang natitira sa mga guro. Kawawa po yung mga guro natin sa public school sa buong Pilipinas. Hindi lang po sila hindi lang po ito minimal. Sa bilang po namin talaga pong hundreds of thousand ang ang nagagarnish. So sana po pwede naman po pwede namang kasi ang gumawa naman po ng policy ay DBM at DepEd na kung maaari ay huwag na lang po sanang kuhanin lahat. So nakikiusap nga rin po kami sa DepEd Secretary na baka po pwedeng yung mga benepisyo ay maging over the counter na lang at ang ipapasok na lang sa ATM ay yung salary, or baka po mautusan ng mga bangko o yung mga court judges natin na ipag-utos para doon sa mga nag-artist na guro na ibigay yung mga benepisyo at ang kunin na lamang ay yung salary. So maraming salamat po sa ating Chief Justice. Mabuhay po kayo.